Amen. To God be the glory. It's our Thanksgiving Day. Pero sabi nga nila, we need to give thanks to our Lord Jesus Christ every day. Pero ito, isa-celebrate natin. Amen? Hallelujah. Palakpak naman kulang para sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. At nakita-kita na naman ang mga magagandang mga nanay at mga walking mga kapatiran natin. Amen? Hallelujah. Sabi nga when we wake up, we put smile in our face because Jesus loved us. And Jesus is always with us. Amen? Ganun na tayo kamahal. Sabi nga sa Psalm 92 verse 1 to 2, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. To proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. Amen? Hallelujah. Hallelujah. You know, this is the day that the Lord has made. So, bigyan natin ng todo nating pagsamba at pag-awit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Work together
ating Diyos. Amen? Hallelujah! Woo! Woo! Who makes the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of love of kings. Yes, the Lord, who shakes the whole earth with moving thunder and leaves us breathless and no wonder, the King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, from the top, hallelujah! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of all kings. Thank you, Jesus, hallelujah. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. One more time, this is amazing grace. Amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah, Jesus. Thank you, oh God, for the blood, oh God. Thank you for the life, oh God. Hallelujah, Jesus. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Woo! Worthy is the Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Worthy is the King. Worthy is the Lamb.
unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, oh Lord, thank you so much for all you've done to us, oh God. Saving our life, oh God. Using our talent, oh Lord, for your glory alone. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa pagpalakas ng palakpakan para sa Lord natin. He is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. Amen. Our King, our coming King. Amen. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Amen. Sabi nga, lagi daw tayong papasalamat, maliit man o malaki. Pangit man o maganda ang pangyayari, God is always protecting us. He has always a reason ba't nangyari. But sabi sa 5:18, give thanks sa lahat ng nangyayari. Amen? Awit po tayo ng give thanks for the Lord. Woo! Hallelujah, Jesus! We worship you and give thanks to your holy name. Hey! I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
ikaw ang nagbabago sa tao. Nagiging buo ang pagkatao. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kasi napili mo kaming bigyan ng pagkakataon para kami mabuhay. Thank you so much, O God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Your presence is here by the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will teach us na umawit ang para sa puso natin sa Panginoon. Amen? Katayin po natin ito ng buong puso. Sigurado, iiyak tayo sa kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moment. You are my peace, my comfort when I'm weak. In you, living reigns in sea. Yes, to Jesus. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to
glory, O God. We give thanks to your holy name, O God. We love you, Jesus. Hallelujah, 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 O God. Be with us, Holy Spirit.
for this life that we have, oh God. We give thanks, oh God, hallelujah, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami pinotektahan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We raise up our hands to you. Going to heaven is a sign that we surrender. It is a sign that we want to praise and we want to give thanks and we want to glorify your name, oh Father God. Hallelujah, Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is healing. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are here, Lord. You are here, Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh God. You are here, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Lord, hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, kulang ang mga salitang pasasalamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Pero Panginoon, nakikita mo ang puso at isipan ng bawat taong nandito, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ang kasagutan ng lahat. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, O God, sa umagang ito. Sabi sa iyong salita, Panginoon, kung nasa ng dalawa o tatlo nagtitipon sa iyong salita, nandun ka sa kanilang kalagitnaan. Holy Spirit, we welcome you in this place this morning. We welcome you, Holy Spirit. At Panginoon, maraming salamat sa panabagong linggo na iyong pinagkaloob sa amin. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. Andito na naman kami, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Nakarating kami ng malugod, Panginoon, ng safe. Kasi alam namin na ikaw ang kasama namin, Panginoon. Kaya Lord, muli samahan mo kami sa aming gawain sa umagang ito. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming pastor. Let your Holy Spirit speak, Panginoon, through this pastor, Panginoon, sa kanyang mga salita na bibitawan, ay mga salita, Panginoon, mga gamit namin sa susunod na linggo, Panginoon. At alam namin na ikaw magbabalik muli ng aming mga pangyapak sa bahay-sambahan na ito. Kaya muli, tinataas ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Diyan, para sa ating Diyos na buhay. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Always remember, Jesus loves you so much. Amen. 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 That is good. All the time, God is good. Amen. Salamat worship team for leading us in our worship this morning. Sige po, meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro muli ng Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 4 from verse 13 after verse 16. Ecclesiastes chapter 4 verse 13 to 16. Better a poor but wise youth than an old but foolish king who no longer knows how to take warning. The youth may have come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. I saw that all who live and walk under the sun follow the youth, the king's ancestor. Last verse 16. There was no end to all the people who were before them, but those who came later were not pleased with the ancestor. This is meaningless, a chasing after the wind. May God bless the reading of His word. Again, let's pray. Taas po muli natin ang ating kamay, simbolo ng paglapit natin sa Panginoon.
Salamat po Diyos sa oras ng pagsamba. Oras na ibinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Hindi po ang aming kabigatan o problema o suliranin. Ang bibig namin ay nagsasabing, salamat, salamat Panginoon. Sa aming pagbubulay ng iyong salita, hawiin mo ang pagod, ang magulong isip, hayaan mo sa mga banal na oras na ito ay focus namin sa iyong salita. Ang pagkain ng aming pisikal ay pagkain talaga, pero ang pagkain ng aming spiritual na buhay ay iyong mga banal na salita. Gutom at uhaw kami, busugin mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po na anak niya magsabing, Amen. Palakpakan po natin. Thank you, Lord. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Amen. So we celebrate our Thanksgiving po. Ngayon po ang huling linggo ng November. At last Thursday yata ay Thanksgiving sa ibang mga bansa. Yung po yung pagpapasalamat. Marami po dapat tayong ipagpasalamat po sa Panginoon. Amen? Pero itutuloy po natin ngayon ang ating serye is all about the light. What is the meaning of light? And our topic for this day is the more you crave, the less you gain. You get? Habang lalo kang nagnanasa doon, ito'y nawawala. Di ba, pagka minsan na nasa isang lugar ka o kahit nasa bahay ka, ikaw ay nagugutom, hinahanap mo ng pagkain yon, hinahanap mo ng taong yon, nag-grave sa kanyang makita. Dito, habang hinahanap mo siya, minsan lalo siyang nawawala. So yan ang tinalakay ng Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes again is a poet, poetry po ito, at talagang ang sinasabi niya sa salita niya, sa salita ng Diyos, mga practical way na dapat nating matutunan. Now, number one, uso ka ngayon, laos ka na bukas. Yan ang number one. So, ang tao, siguro makikilala yan. Sabihin na nating athlete, sabihin na nating artista, o sabihin na natin ikaw mismo. Medyo popular ka, medyo kilala ka. Pero lahat po yan, sabi po ng Bible, lilipas. Sabihin mo sa katabi mo, lilipas. Amen? Ang katawan natin, bagamat gusto nating maging bata, hindi eh. Hindi forever na bata ka. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi forever bata ka. Talaga, yung dati, nas elementary ka, ang panalangin mo, sana tumanda na ako. Sana bigla na akong lumaki. Sana, kasi ang dami kong hindi magawa eh. Elementary ka noon, remember that? O nag-high school ka, ang daming bawal pa sa'yo, ang daming tao nagsasabi sa'yo, bata ka. Pero nung nagkaedad ka na, ang panalangin mo, sana hindi na ako nagkaedad. Sana period na lang yun. At di ba, ang bata, hindi naman yan nag-iisip ng problema eh. Pag gugising niya, alam niya may pagkain. Alam niya, maya-maya, maglalaro siya. Maya-maya matutulog, maya-maya maglalaro ulit. So walang problema. Nung nagkaedad ka, nalaman mo ang buhay. Ganun pala ang buhay. Now dito, idinidiin po sa Ecclesiastes na ang mga kabataan, sabi po dito, akala ng karamihan, bata pa sila. Sabi ni Solomon, mas maigi pang kunin ang isang matalinong kabataan kaysa sa isang mangmang na hari na hindi naman sumusunod sa Panginoon. So, marami po tayo, di ba sinasabi, pagka medyo bata pa, papunta ka pa lamang, ano daw? Pabalik na ako. Kaya sabi ng isang kabataan, bakit ka bumalik? Ba't ka bumalik? So, marami pong okasyon na dapat natin pong malaman na isinasaad dito na ang pagiging anak po ng Panginoon ay walang katapusan. Anong ka man ngayon, bata ka man, kabataan ka man, ikaw man ay may edad na, lahat po tayo, pag tiningnan ng Diyos, ay pantay-pantay. Ang iba'y umahaba ang buhay, ang iba'y nasa middle age pa lamang, wala na. Ng ibang
sanggol pa lamang o kaya nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, namamatay na. Ang bilis lang ng buhay nila. Pero dito, idinidiin. Ano man ang pwedeng mangyari sa iyo, sumikat ka man sa inyong kumpanya, sumikat ka man sa inyong eskwelahan o sa trabaho, sa negosyo mo, malalaos ka rin. Huwag mong yayakapin, oy, popular ako, oy, magaling ako, oy, marami akong alam. Ang sinasaad ng Biblia, huwag mong ipagmalaki yang naabot mo. Sapagkat ang dapat lamang maipagmalaki natin ay ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kaya po bilang Kristiyano po, kung meron mang bumabati sa iyo, ang galing-galing mo naman, ang dami mong alam, ang dami mong skill, lahat po yun ay regalo. Sabihin mo nga sa katabi mo, regalo lamang yun ng Diyos. Amen. Kaya pag may bumabati sa iyo, ang unang sasabihin mo, glory to God. Purihin ng Diyos. At nakikita sa aking buhay ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon ay nasa mga anak niya. Kaya huwag na huwag ka pong mag-isip na wala ka pong regalo sa Diyos. Huwag na huwag kang mag-isip na hindi ka binigyan ng Diyos ng biyaya. Sabihin mo sa katabi mo, may regalo ka sa Diyos. Sige po, sabi niya, may regalo ka sa Diyos. At sa totoo lamang, may plano ang Diyos sa iyo kung marunong ka lamang sumunod at manampalataya sa Kanya. Makikita mo ang kamay ng ating Panginoon. Now, pangalawa, we stand in awe of God. Sabi po sa chapter 5, verse 1, God, your steps when you go to the house of God, go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Now sabi po dito, guard your steps. Bantayan niyo ang inyong mga ginagawa sa Panginoon. Now sabi po ng Santiago, ng Book of James, isa sa napakahirap bantayan o hawakan ang tinatawag pong dila. Everybody say dila. Dila. Nasubukan na po ba niyong biglang nakasalita, pero hindi mo sinasadya, nakasakit ka? Meron po ba ganun sa inyo? Hindi kaibigan ka siguro, mahal sa buhay. Dahil lamang sa dila mo, ang bilis ang bilis ng dila. Talagang nananakit yan ng kalooban talaga. Pero ang masakit po nyon, ang hirap ng bawiin. Lalo nung ako, mahilig po ako magbiro. Sabi ng Psalms, para kang may pana, tapos nung pana mo may apoy. Tapos pinana mo ng tao, pag tama, sabi mo, joke lang. Sabi po yun ng Psalms. Isa, ang mahirap po sa atin talaga, yan dila. Ang hirap i-control. Pero salamat po sa Panginoon, kahit hindi tayo nagmumog ng muriatic acid, nawala nung spirito ng pagmumura. Nawala nung spirito ng kasinungalingan. Pag anak ka ng Panginoon, nawawala po yun dahan-dahan. Wala yata akong kausap. Amen? Di ba? Lumapit po sa akin, Pastor, pag-pray mo ako, dahil kung magmura ako 3 times a day. So pinag-pray ko siya, tapos lumapit siya ng linggo. Pastor, 1 beses na lang ako nagmumura per day. Kaya sabi ko, kulang ba? Hindi ko mo nung maliit ka sa bahay niyo, di ba? May nagturo ba magmura sa bata? Wala. Kung ikaw'y magulang, hindi mo tuturuan magmura yung bata na yan. Eh bakit marunong magmura? Nadidinig ng bata. Bakit marami nagre-reklamo ng tao? Nadidinig nila ng ibang tao, nagre-reklamo rin. Kaya sila, ano na? Nagre-reklamo rin. Kaya sabihan mo nga inyong katabi, huwag kang magreklamo. Magtiwala ka sa Diyos na may magagawa. Amen? Now dito sinabihan po ni Solomon, talk less. And if you talk, think first. Gawin mo ang iyong bibig. Huwag masyadong magsalita. At kung magsasalita ka, mag-isip ka muna.
Pero, di ba, aminado naman tayo, nakasalita tayo bago mag-isip. Kaya nakasakit. Amen? Talaga totoo yun. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad. Ang problema lang ng tao, nasaktan mo, ang tagal niya magpatawad. Pag sinabi mo, bati na tayo, bati na tayo. Pero yung pagmumukha mo, lumahiyas ka, ha? So, ayaw magpatawad. Ganyan po ang tao, parang ang galing magtago ng hinanakit, ang galing magtago ng masakit na kalooban. Pero ang sabi ng Diyos, dapat ang anak ng Diyos ay malaya. Kung may struggle ka at hindi ka marunong magpatawad, dapat marunong ka magpatawad. Huwag mong ipag-pray, Lord, kunin mo na siya. Hindi yung Christian way. Ang unang panalangin mo, Lord, baguhin mo ako. Kahit ako ang nasaktan, ako ang niloko, ako ang dinaya, sa iyong grace, sa iyong grasya, ay magkakaya ko siyang patawarin. Amen. Hindi po biro yun. Ang hirap po magpatawad. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa po natin. Palakpakan natin po ang pagkakataon ng Diyos. Thank you, Lord. So number 3, say what you mean and mean what you say. Yan. Kung may sasabihin ka, say what you mean, yung totoo. At yung sinabi mo, gawin mong totoo talaga. Amen? Di ba may kakilala kang tao na sa 10 sinabi, 11 mali? May utang ka. Yung tawagin mong bulero, tawagin mo ang galing-galing gumawa ng storya, parang ayaw mo lang maniwala. Pero dahil ang mga tao dapat po binabantayan natin yung mga sinasabi talaga natin eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, bantayan mo ang mga sinasabi mo. Now, in Ecclesiastes 5:7, ang sabi dito, much dreaming and many words are meaningless. Therefore, stand in awe of God. Kaya dito, kanina, nung paglapit natin sa Panginoon, dito, we are very careless po sa mga pangako sa Diyos. Especially, kung nasa church daw tayo, kung nasa house of God. How many of us na nangako na sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, hindi ko na uulitin, gawin mo na akong totoong anak. Amen. Pero next Sunday, Lord, patawarin mo ulit ako. Now, ang sabi po na Ecclesiastes, sino niluloko mo? Sino niluloko mo? Kung every time na paglapit mo sa Panginoon, humihingi ka ng tawad. Ang gusto po ng Panginoon, once na humingi tayo ng tawad sa Kanya, huwag na nating balikan ang dati nating buhay. Kaya po ba yun? Amen. Amen. Kaya natin yan. Walang imposible sa Diyos. Amen. Ang ugaling pangit, kaya niyang baguhin. Ang bilang matalim, kaya niyang baguhin. Amen. Ang masungit na ugali, kaya niyang gawing friendly tao. Amen. Sa tulong yan ng ating Panginoon. Kaya po, every time we take a vows, anong vows? Pangako sa Diyos, dapat sigurado ka sa sinasabi mo. Sabi mo sa katabi mo yan, sigurado ka dapat. Amen? Kasi nakikinig ang Panginoon. Kung sasabihin mo, Lord, going straight na ako. Lord, aalisin ko na ng pinakapangit kong ugali nung hindi na ako makakaya ng barkada sa anumang makasalanang bisyo. Ang motto ko na ngayon, ang barkada ko na ang dadaling ko sa iyo. Gusto mo ba yun? Amen. Nung dati, takot ka sa barkada mo eh. Kasi alam mong mahina ka at madadala ka nila sa kasamaan. Pero ang motto mo ngayon, sasama ako, Lord, sa kanila. Pero ang mission ko, dadaling ko ng barkada ko sa iyong harapan. Amen. Amen? Amen. Now, ang bigat po nung kay Andrew Murray, he was one of a great pastor for sa Amerika. Sabi niya,
Dalawa lamang ang Kristiyano. Yung nag-share ng salvation at backslider. Sipin mo yun? Dalawa lang sa kanya ang Kristiyano. Yung nag-share ng kaligtasan at pangalawa, sino na? Backslider na. Sabi ko, wow! Ang grabe! Hindi man lang niya binanggit ng mga faithful na nagsisimba, yung mga nagtatights, hindi man lang niya binanggit ng pagiging totoong Kristiyano. Kasi ang sabi niya agad, pag hindi ka pala nag-share ng salvation, ng kaligtasan about Jesus Christ, baka deep inside, meron ka ng spirit of backsliding. Kasi kung totoo ka sa Panginoon, ang gusto mo laging sabihin, kailangan mo ang Panginoon. Hindi ang sekta, hindi ang reliyon. Sino kailangan natin? Lord. Si Jesus. Kaya kung yan ang bibig mo, kaibigan mo, barkada mo, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, lagi mo sinasabi, si Jesus ang ating kailangan. Amen. At yung buhay mo ay nagiging totoong patotoo. Amen. Hindi po natin alam, pag meron tayong sinasabihan ng Word of God, yung mga taong kausap po natin, nakatingin yan sa buhay natin. Paano ka magsalita? Paano ka mag-react pag ang matindi na ang problema? Paano ka mag-react pag itong taong ito, sinusungitan ka, kung ano-ano kwento inaabot mo? Paano ka mag-react? Kaya, our message, ang buhay na to, our message is Jesus. Everybody say, Jesus. Jesus. Siya ang ating mensahe sa buong mundo. Ganito pong Thanksgiving, sikat na sikat po ito sa Amerika. Ang Halloween po, sikat na sikat yan sa Canada. Mahilig sila sa mumu sa Canada. Kaya kahit malaki silang bansa, ang hilig-hilig nilang gumawa yung nagpapapangit sila, nagpapasungay sila. Kaya mga magulang, may basbas po ng Diablo ang Halloween. Sorry to tell you. Kahit sabihin na nyo is for fun. Kasi kahit maliit na bata, nilalagyan ng sungay at ng vampira na kung ano-anong pangit, and that is from the devil. Kaya, telling you, pag ang Halloween ang dumadating, that's not from God. That's not from God. Ito ang bilang Kristiyano, ang dapat ipinapasok natin sa ating sarili at sa ating mga anak kung ano lamang ang para kay Lord. Bagaman, ano ba nung umiikot pa sa bahay-bahay, ang tawag nila na pag Halloween? Kaya, humihingi sila ng pera. And we don't know, but again and again, ang lahat ng himala, ang lahat ng gawain, kung wala ang pangalan ng Diyos, hindi yan sa Diyos. Always think about it. Kung may maghihimala at hindi binabanggit ang Diyos, hindi yan sa Diyos. Dapat po nating malaman bilang Kristiyano, we need to be sensitive. Everybody say sensitive. Sensitive. Kung ano ang sa Diyos at kung ano ang hindi sa Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ang hinahanap dapat natin kung ano ang para sa ating Panginoon. Kasi anak niya tayo, amen? Anak po tayo ng Panginoon. Yung nasa tiyan ka pa lamang ng nanay mo, alam na ikaw ang lalabas. Sabi mo sa inyong katabi, ikaw ang lalabas. Amen, di ba? Yung nanay na cute siya sa sanggol niya, as lumalaki na at naging binatilyo na. Kung alam ko lang ganyang kalalaki, nasa tiyan pa lang, dinalo na kita. You know yun? Pero nung baby, tuwan-tuwa siya. Yung lumalaki, kahit makulit, love na love niya. Pero nung naging binatili na, parang galit na siya. Pero lahat po ng ugali, hello, kaya yan ng Panginoon. Amen. Dahil nandyan ang ating buhay na Panginoon. Amen? So number 4, masarap ang tulog ng isang manggagawa.
Amen? Sino po dito marunong kumuha ng masarap ang tulog? Wala po. Amen. Yung pag bumiga siya sa paggabi, paggising niya, maliwanag na. Amen. Meron bang ganun pa? Tayo may mga edad, di ba, dapat 8 hours. Minsan tayo 8 minutes lang per day kung matulog eh. Di ba, konting gusto, gising. Tapos the problem na, ang hirap matulog. Sabi mo sa katabi mo, ang hirap matulog. Pero pag nagpipreach si Pastor James, tulog ka. But God is saying, alam ba nyo, hindi pala yan sa haba ng tulog mo eh, kundi sa lalim ng tulog. Okay? Kaya yung iba kung nap, o kaya ang tawag sa nap, nung matulog lamang ng saglit, umiglip, pero malalim ng iglip nila, bawing-bawi ng lakas. Di ba? Gano'n. Kaya dito po ang isang manggagawa. Bakit masarap daw ang tulog? Sabi po na Ecclesiastes, kasi wala na siyang iniintinding kayamanan eh. Ang bintana nakabukas, ang pinto nakabukas, tulog siya. Bahala kayo, manakawan o ako, wala naman kayo makukuha sa bahay ko. Pero ang isang mayaman, yung pintuan niya, 5 kandado. Grabe! Kasi alam niya, baka nakawat ako, baka mawala ng pinaghirapan ko. So that is the problem ng mga mayaman. May pera na nga, may ganda na nga ang buhay, may sasakyan na nga, pero deep inside, natatakot mawalan. At yan ang sinasabi ng Ecclesiastes. Tingnan mo nung pinundar mo, bihag ka, master ka. Kahit saan ka magpunta, iniisip mo. Diba dati, yung bahay mo gusto mong hindi manakawan. Kaya kumuha ka ng aso. Ngayon naman, hindi mo siya maiwanan ng bahay mo kasi may aso ka. Diba parang ang gulo? Kukuha ka dati para yung aso babantayan ng bahay mo. Pero nung hindi ka naman makaalis ng 1 linggo dahil sino magpapakain sa aso mo? So ang laki ng problema, no? Ginagawa talaga natin lahat ng problema, pero ang sinasabi dito, ang isang manggagawa, talo niya ang isang mayaman na tao. Amen. Ang sarap ng tulog niya ay hindi kaya nung nasa air condition na maganda kumot, maganda una, maganda lahat. Pero gulong-gulo naman ang isip. At sabi ng Ecclesiastes, yung buhay mo, meaningless. That's it. Pero ang pinakamaganda po dito, merong ibibigay ang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi mo sa inyong katabi, may ibibigay sa atin ng Diyos. Okay, then amen. So number 5, maraming kasalanan na nagagawa ng hindi makatulog. So ano ibig sabihin nyo? Yung mga kasalanan po natin, nami-minimize yan habang natutulog ka. Bakit? Hindi ka naman kasi gumagalaw habang natutulog. Konti lang ang kasalanan mo habang natutulog. Kaya sabi ni Ecclesiastes, sana mas matulog ka pa. Di ba? Tayo mga Pilipino, very caring tayo, di ba? Pag maghihiwalay tayo, ingat, oy, take care. Tapos nakikita mo, oy, buhay ka pa. Kasi mo ba yan? Sasabihin mo mag-ingat, pero nung nakita mo siya, uy, buhay ka pa? Nakaiwas ka sa COVID? Hindi ka ba namatay? Pero we go out, naghihiwalay tayo, ang word natin lagi, mag-ingat. You take care. Pero masakit yung joke na yun, no? Buhay ka pa. Pero ang maganda po dito, ang sinasabi ng salita po ng Panginoon, pag ika'y magpahinga, itodo mo na. Pag ika'y pumikit, Lord, kahit marami pa akong gagawin bukas, marami pang deadline, marami pang sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, sa school, ang dami ko pang gagawin, Lord. Pero dahil naniniwala akong hawak mo ang lahat, Amen. pipikit ako ngayon at bukas, gigisingin mo. Amen. Amen. And that's it. Amen. At ayoko, Lord, nung pagtulog ko, isip pa rin ako ng isip ng kung ano-ano. Nahihirapan tayong matulog eh.
Ang dami natin iniisip. Ang sabi ng Biblia, ibigay natin lahat yan kay Lord. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ibigay mo lahat yan kay Lord. Bigay mo yan lahat. Amen. Amen. So number 6. Money has many relatives. Poverty does not have a friend. Yan. Ano yung ibig sabihin dyan? Ang may pera, parang dumadami ka mag-anak. Papasin ba niyo yan? Yes. Pag ikaw masyadong generous, pansinin niyo, ang dami mong barkada. Yes. Yan, Sister Vilma, ako, kakain na naman tayo. Yan. Di ba, pag aalis ka, alam nila na giver ka, alam nila may pera ka. Kaya sabi dito, ang may pera, maraming kamag-anak. Pero ang poverty, kahirapan, wala yung kaibigan. Sino magtsatsaga sa'yo? Hindi ka naman bumubunot. Hanap ka ng hanap lang ng blessing, hindi ka nagiging blessing dahil mahirap ka. Kaya sabi ko na, Ecclesiastes, maraming ganyan. Akala nila ang pinaka-Diyos ng lahat ay pera. Again and again, the Bible is reminding us, mahalaga ang pera. Everybody say pera. Pera. Pero huwag nating mahalin ang pera. Sabi mo sa katabi, huwag mong mahalin ang pera. Huwag mong hayaan na ang pera, ang mundo mo, ang pera ang gumalaw sa'yo. Mahalaga ang pera, kailangan natin yan. Pero ang pinakamahalaga sa mga anak ng Diyos ay ang ating Panginoon. Amen and amen. Kaya po dito, Ecclesiastes chapter 5 verse 11, ano sinabi doon? As good increase, so that those who consume them, and what benefit are they to the owner, except a feast in his eyes on them. Kaya dito po, ang paglapit natin sa Panginoon ay napakahalaga. Mahalaga ang mga taong nakikita that God will bless us. Alam po ba nyo, lagi ko po sinasabi, there's power in your mouth. Yes. Pag sinabi mo, itong negosyo ko, itong trabaho ko, itong pag-aaral ko, may magandang mangyayari, may maganda talaga mangyayari. Yes. Pag sinabi mo, ang hirap ng buhay, wala na akong pera, talaga mangyayari yan. Itong sakit ko, lalala pa ito, ay lalala talaga yan. Sinasabi mo eh. Pero pag sinasabi mong gagaling ka, pag gagalingin ka ng Panginoon, pag sinabi mo may negosyo ka, may trabaho ko, nag-aaral ka, makakatapos ako kahit mahal ang tuition fee. Amen? Papatapusin ako ng Panginoon. Ang pagtapos ko, bibigyan ako ng Panginoon ng trabaho. At anytime, alam ko, i-promote ako ng Panginoon. Ganun ba kayo? Amen? Sino po dito ang everyday nagdi-declare, Lord, one day gagawin mo akong billionaire? Amen. Ano ba kayo ba? Yes. O, lagi, Lord, pang small time business lang naman. Pang sari-sari stuff lang naman. In small time. Tignan mo rin buhay mo, small time mo rin. Kasi yan ang sinadeclare mo. Pero pag di-declare mo, may gagawin na mas malaki ang Diyos. May gagawin na mas maganda ang Diyos. You always declare that hindi sa'yo, nanggagaling sa ating Panginoon, meron po talagang mangyayari. Sabihan mo nga inyong katabi, may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen. 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 Now, number 7, abundance gives worries. Yan ang sinasabi ko kanina. In chapter 5, verse 12, ano sabi dito? The sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much. But the abundance of a rich man permits him to no sleep. Yeah. Alam ba nyo na ang buhay po natin ay dapat po talagang ibigay sa Panginoon? Minsan po may kaibigan ako na pinayaman siya ng Panginoon. At sa pera niya, nakabili po siya ng bahay sa Tagaytay. Ginawa po niya ang bahay, bakusyonan. Ang hindi niya alam, yung caretaker niya, maglilinis lang ng konti,
Pero ang feeling ng bahay niya sa Tagaytay, bahay ng caretaker niya. Kasi once a year lang siya pupumasyal doon. At ang gagawin yung caretaker niya, feel na feel ng kwarto niya, feel na feel ng sala niya. Hindi na pumupunta ng amo niya eh. Once a year lang. Pero ang mahalaga, malinis. Pero sino parang may-ari? Yung caretaker niya. Hanggang one day, bumagyo, nasira ng buong bahay niya, yung caretaker niya, lumayas rin. So sabi niya, nasaan yung pera ko? Nasaan yung pinagawa ko? Nasaan yung tao ko? Nawala na lahat. Now, hindi po sinasabi ng Bible na bawal mangarap. Hindi po sinasabi ng Bible na bawal maging masipag. Lahat yon kailangan po natin. Pero dapat po nating tandaan, sa lahat ng biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon, we are only a steward. Ano steward? Pinagkatiwalaan. Hindi ikaw ang may-ari. Ulitin ko, yan suot mong damit, hindi ikaw may-ari niyan. Yan dala mong sasakyan, kahit ORCR ang nakapangalan ka, hindi sa'yo yan. Pahiram lamang yan ng Panginoon. Yung lupa mo, kahit nakapangalan sa iyo yan, pahiram ni Lord yan. Sapagkat ang sabi po ng Bible, ang lahat ng meron tayo, galing lamang sa Kanya. Amen. Kaya ito pong nakaka-worry ang mga taong sobra kung mangarap. Amen? Imbis na mag-enjoy sila ngayon, o paano bukas, may bayarin tayo. Diba nung kumakain sila mag-asawa? Ganda-ganda ng kwentuhan, nagtatawa na, biglang pumasok na isa. Eh bukas, deadline na ng Meralco. Diba? Deadline na ng ganitong bilihin, pambayad natin. So, yung magandang kwentuhan, ano napapansin nyo? Parang nasira. Sabi po ng Bible, huwag po daw nating i-worry ang bukas. Amen. Kasi nung araw na ito, ang dami ng problema eh. Huwag mo rin i-advance masyado ang mga isip natin. Dapat mahalaga yung mahalaga magplano, mahalaga mag-ipon. Pero ang sinasaad po ng Ecclesiastes, kaibigan, kapatid, lahat yan ay pwedeng mawala agad. Pero ang hindi lamang mawawala sa atin ay ang ating Panginoon. Amen. Now last, number 8. Yung isip ng nakaraan. Kamusta na po ang mga nangyari sa inyo sa buong 2022? Lahat po ng maganda ang 2022, magsabi kami. Ang hina naman. Lahat ng maganda sa kanya 2022, magsabi kami. Now, sa 2022, sa taon ngayon, meron po bang mga pangit na nangyari sa inyo? Now, naiisip mo ba siya? Naiisip mo ba ng mga nangyari sa pangit ng 2022? Dapat po malaya tayo. Everybody say malaya. Kahit pangit yun at masakit at masyadong idiniin sa ating puso, dapat maging malaya tayo. Amen. Katulad nung kinukwento ko po sa inyo, nung nawalan po siya ng asawa, sabi niya, Pastor, talagang ang pagsasama ng mag-asawa ay parang tsinelas. Pag nawala ang isang part ng tsinelas, yung naiwan, maliwala na, hindi na maganda. Parang pangit na ang buhay kasi nawala na ng partner mo. Ay sabi ko sa kanya, bakit? Tsinelas ka ba? Tao ka? Amen? Tao ka? Hindi ka tsinelas na pag nawala na ng pares, ay tapos na. Ika'y tao. Bagamat minsan talaga may mga nauunang kaibigan, may mga nauunang mahal sa buhay. Pero ang sasabihin po ng Diyos sa iyo, kaya hanggang ngayong buhay ka pa, may plano pa ako sa iyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may plano pa ako sa iyo. Amen. I remember Nanay Kadaing, kung kilala po nyo, 92, 97. Pag dumadating siya, pinagpe-pray ko siya, Lord, pahabain mo pa ang buhay niya, sasabihin sa akin,
Pastor, anong babae? Gusto ko na umuli. Gusto ko nang pumunta ng langit. Sabi ko sa kanya, kung ang plano ng Diyos sa inyo ay mahaba pa. You never know. Amen? Nung iba nga dyan, talagang yung lakas nila, di ba? Pagkabataan ka pa, binibigay mo ang lakas mo para sa pera, para makaipon. Yung matanda ka na, lahat ng naipon mo, para ibalik yung lakas mo. Papasin mo niyo yun? Dati, treasure ang pera sa'yo. Nung nagkasakit ka, anong ginagawa mo? Yung lakas mo nawala na kasi inuubos na ang pera mo. Kuha mo ba yung puntos doon? So, ang ibig lamang po sabihin dito, huwag po nating isipin ng nakaraan. Ang isipin mo, hindi nung pangit doon, nung lesson doon. Magkamali ka siguro, nasaktan ka siguro, mistake. Pero ang isipin mo lagi, yung lesson na ibinigay ng nakaraan sa iyo. At ang pinakamaganda po sa anak ng Panginoon, may ginagawa ang Diyos at gagawin sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat ito tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We crave about many things in life. Marami po tayong gusto. Marami po tayong pinapangarap. And that's not wrong. Ang warning lamang ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes, kung dito mauubos ang buhay mo, kung mauubos lahat ng pangarap mo, at hindi mo naman naibigay ang buhay mo sa Diyos, that life is meaningless. Kaya po ang paalala ng Diyos sa atin, linggo-linggo sa ating serye, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ng gusto niya. Una, nung kaligayahan ng Diyos. Una, nung gusto niya, nung kaharian niya. At pag iyon ay makita niya ng ating Diyos, hindi namang mga pangarap mo ang magyayari. Yun ay pangako ng Panginoon. Amen. Just think about it. Isipin po natin ngayong umaga, sino ba ang umuubos ng ating lakas? Sino ba ang hinahanap nating kaligayahan? Sino ba ang hinahanap nating kasama? Kaya mga pangarap mo, kasama ba ang Diyos diyan sa pangarap mo? Siguro sa ating ginagalawan sa trabaho, sa gawaing bahay, pagiging magulang, pagiging anak, siguro 100% tayo kung may grading system. But the problem is, naiwanan po natin ang gusto ng Panginoon. Na-focus tayo sa ibang mga bagay na ang sabi ng Ecclesiastes, they are all meaningless. Matatapos at matatapos din ang lahat. Lahat ng pangarap, lahat ng buhay, lahat ng pinaka-sikat na tao, pinakamayamang tao, pinakamatalinong tao. Those are meaningless, sabi ng Bible. Pero kung nahanap natin ang kalooban ng Diyos, we reach the jackpot of life. And that is living for the Lord. Amen. Kaibigan, kapatid, kung napapansin po nyo, linggo-linggo nagpapaalala ang Panginoon, i-priority natin siya.
Pagitiin natin siya. Magdala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Sapagkat ang pag-asa lamang ng mundong ito ay ang ating Panginoong Yesus. Marami po ang umiiyak. Gabi-gabi, marami ang hindi makatulog, marami ang gulong-gulo ang buhay, marami ang may sakit, marami ang nahihirapan. Ang kailangan po nila ay si Jesus. Habang po tayo nakayuot, nakapikit, ano man yang iyong dalangin ngayong umaga, sa iyong pagsunod at pananampalataya, ay may gagawin ang Diyos. And if you believe, taas mo ang iyong dalawang kamay. Lakas sa iyo. Hallelujah. Lord, paulit-ulit mong nire-remind sa amin, we need to check our priority. Sino nga ba dapat ang unahin? Ano nga ba ang sasabihin ng Diyos sa aking buhay? Lord, kung nakalimutan ka namin at madalas ang ligaya namin ang aming iniisip, patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us, Lord. Nakalimutan namin makinig sa iyo at hanapin ang iyong kalooban. Kaya minsan, nalulungkot kami. Kaya minsan nagtatanong kami, ito ba ang buhay? Ito ba ang talagang kahulugan ng buhay? Sapagat lumayo kami sa iyo, O Diyos. Hinanap namin ang kaligayahan sa iba, sa gusto namin. At dahil doon, imbis na lumigaya kami, napapahamak pa kami. Lord, salamat sa kapatawarang ibinibigay mo. Sabi ng Bible, we are unworthy. Hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong pag-ibig, tinawag mo kaming mga anak. Kahit sa buong maghapon, sa buong isang linggo, nakakalimutan ka namin. May manalangin na magbukas ng Biblia, hindi namin magawa. At tinatawag ka pa namin Panginoon. Pero hindi naman nakikita ang Panginoon ka sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Banal. Patawarin mo kami. Ang mahalaga, pag sinabi namin, Diyos ka namin, may oras kami sa iyo. Ang bibig namin, ang oras namin, ang iyong salita ang aming buhay. Sapagat kahit anong gawin naming sikap o sipag, kung wala ang iyong habag, kung wala ang iyong tulong, ay walang mangyayari sa aming Panginoon. Hallelujah. Lord, forgive us if we have promised na magbabago. Pero hindi kami nagbago. Pero salamat, hanggang ngayon, buhay kami. Meaning, hinihintay mo ang aming pagbabagong totoo. Kaya habang humihinga pa kami, O Diyos, ipapakita namin sa buong mundo at sa aming Panginoon na posibleng magbago ang aming buhay. Oh, hallelujah. God is speaking to your heart right now. When you mention that He is your Master, He is your Lord, siya na ang magmamaneho ng aking buhay. At siya na ang dahilan ng aking buhay.
Salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi, Amen. Ang pinakamalakas kong palakpak para sa Panginoon. Palakpak na kayang-kaya na tayong pagluhin. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. God bless you. You may be seated as we prepare our hearts as Sister God will challenge us as we give our tithes and offering unto the Lord this morning. Amen. Good morning, church. Good morning po. Tunay na oras na naman po para sa susi ng pagpapala para sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, makibukas po kayo sa mga Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25. Ang sabi po doon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Pagpalain ng salita ng Diyos. Yun nga po, ako po'y galing din kasi sa isang pamilya na anak po kasi ako ng pastor, ngunit namayapa na po yung papa ko, maaga siyang kinuha ng Panginoon. Masishare ko lang po na tunay na mapagbigay yung, lalo na yung mga church members, bumubuhos talaga yung pagpapala sa kanila. Ako personally, naranasan ko yun eh. Kasi medyo dumaan din po ako sa parang nag-backslide, gano'n. Pero parang napariwara ako ng ilang taon. Kasi parang after nga nung namatay si Papa, parang masyado akong nalungkot. Parang ang dami kong question ko, gano'n. So nawala ako sa church. Siyempre, nag-stop na rin ako na mag-give, ganyan. Parang kahit gano'n kalaki yung sahod mo, parang laging kulang. Bakit gano'n? Parang maganda naman ang kitaan, pero iba talaga pag nasa Panginoon ka at marunong kang magbigay sa Panginoon. Nung nakabalik na ulit ako, nagkaroon ako ng church, which is ito nga po, yung Light of Life. Tapos talagang buong-buong nagbalik lang sa Panginoon, kasama yung pagbibigay. Talagang niyakap ko yung sinasabi ng Panginoon na subukin mo ako sa bagay na ito. At ewan ko po sa iba na nakakilala sa akin na nakita niyo naman po kung paano kami nag-grow. Tapos kung paano namin unti-unti nakamit yung mga pangarap namin. Although wala pa kami talaga doon, pero papunta kami doon. Unti-unti po namin nakakamit sa tulong ng Panginoon. So at the same time po, kapag mapagbigay po yung church members, tandaan po natin na ang naliligong po na fund ay nakakatulong para lalo palaganapin ang salita ng Diyos. Tumutulong po ito sa lingkod ng Diyos, of course, sa ating pastor po at sa kanyang family. So, tunay na naglilingkod sila sa Panginoon. Of course, sino ba naman ang po-provide pa din ng kanilang mga pangangailangan as a lingkod ng Diyos, di ba? So, malaking bagay po yung mga binibigay natin na offering. Tumutulong po ito sa church at syempre para mapalagana pa natin yung salvation na in-offer ni Jesus na ine-enjoy natin lahat. Kaya itaas po natin ang ating mga kaloob at tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigyan mo kami ng opportunity, O God, to give our tithes and offering, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na gamitin mo ang mga kontong ito na malilikom, O God, na tunay na magamit pa sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. And of course, sa mga kamay na nagbigay, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magpapala sa kanila, magbibless, Panginoon, ang kanilang mga ikinabubuhay, O God. Tunay na ibabalik mo ito sa bawat isa ng siksik, diglig at umaapaw, Panginoon. Tunay na patuloy namin pinangahawakan ang iyong mga salita, ang pangako, Panginoon, na Ikaw ang magpo-provide at Ikaw ang tutulong, Panginoon, sa bawat isa na tunay na tapat na nagkakaloob sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, O God, tunay na Ikaw magbigay sa amin ng kalakasan, harapin muli ang susunod na isang linggo, Panginoon, at tunay na through your blessings, O God, hindi kami magkukulang, Panginoon. Kaya salamat, Lord. We give you back all the glory and praises, and this we pray in Jesus' name. Amen.
Thank you, Lord. Amen. Again, isang announcement po. By December ay babalik na po natin ang simbang gabi. So sa iba ay ang tawag nila ay simbang umaga, tayo po ay simbang umaga pala. Simbang umaga po ang tawag natin. It will start at December 16, alas 5 po ng umaga. Everyday na po yun hanggang December 24. Pero pagka Sunday, wala po tayo na dahil may service. So, nung December 24, breaking of bread sa hapon. December 25 po yung linggo. Sunday yon, may service tayo. Sabi mo sa may service tayo. Okay? So, nung December 31, Sabado, may praise and worship tayo sa hapon. At nung kinabukasan, January 1, may service ulit tayo. Sabi mo, may service tayo. Bagamat alam ko po ay puyat o mahirap gumising, pero sabi ko kay Lord, ano ba, ipapas ba namin ito? Pero it's for the Lord. Kahit mahirap gumising po at I'm challenging you, sumamba po tayo sa mga ganung panahon. Dahil sa Panginoon naman ang buhay eh. Dahil sa Kanya, kaya po tayo nagpapatuloy. Now, December 18 will be our Christmas party as the whole church. Meron po tayong exchange gift ng Tigpa family. Hindi individual, kundi family ang ating exchange gift. We will be having lots of fun sa araw na yon. At ngayon rin po, ano ba meron tayo ngayon? It's Thanksgiving Sunday. So, we have prepared a lunch po sa inyo. Sigurin mo katabi mo, may lunch daw. Amen. May lunch po tayo. At after lunch, ay may laban po ng Cooking Fest, ang kalalakihan, kababaihan, at mga young people. Magko-contest po tayo ng food, Cooking Fest po mamaya. May in-invite tayong mga judges. Ang UFM yata ay nabayadan na ng mga judges, kaya panalo na kami. Kaya we want po, as a church, na maging kaibigan ka. Bagamat, pag nagko-close tayo, talagang marami nang tumatakbo. Okay lang po yun. Pero kahit saglit sana po ay maging kaibigan ka namin para lalo ka namin maipanalangin, magpalakasan tayo at ilapit ang bawat buhay sa ating Panginoon. Okay po ba? Nawala na tayo again na closing prayer. Ano meron tayo? Ano ginagawa natin lagi? Prayer partner at mamaya we have food pagtapos niya. So you can find a partner muna so we can pray for that person po. Sige po. Kahit sana po nung iba naman. We have someone here. Sige po. Masahin na partner.